ma-advise mo doon sa mga trolls ni Duterte? Ang ma-advise ko sa mga trolls sa mga Duterte, tumigil-tigil na kayo sapagkat nasira ng mga ulo ninyo. Dahil hindi naman kayo nagtatagumpay at hindi naman kayo nagwawagi na ibagsak nyo si PBBM. Kahit anong gawin ninyong ibagsak si PBBM, putang ina kayo, hindi kayo magtatagumpay at hindi kayo magwawagi. Kasi hanggang ngayon, si President Bongbong Marcos pa rin ang presidente. Mga ulol kayo, mga troll kayo, mga gago kayo, magonggong kayo, putang ina nyo! Ano po yung masabi mo dito sa esplanade na pastry ngayon? Ito. Ang masabi ko yan, the best. You're the best First Lady, Lisa Araneta Marcos, you're the best. Dahil ikaw lang po ang nagbigay ng buhay at signal dito sa Ilog Pasig. Muli mo binigyan ng buhay ang Ilog Pasig at pinasigla muli ang Ilog Pasig. Yan, kaya thank you very much ma'am, First Lady Lisa Araneta Marcos at kay President Bongbong Marcos Jr. Maraming salamat po Mr. President sapagkat napakaganda, maraming taong nakinabang dito sa ginawa niyong esplanade dito sa may Ilog Pasig. Pero pag ang inaangkin ba dito ng mga DDS, ano po yung masasabi mo sa kanila? Inaangkin ng mga DDS? Huwag kayong maniwala kasi ang mga DDS, mga hungaw ang utak yung mga putang ina yan. Ha? Lahat ng mga DDS, mga sira ang ulo. Puro fake news, puro disinformation, mga pinangbablog niyan. Tingnan mo yung tulay doon sa Isabela na nahugno. Di ba? Tapos ang dami na pinagbintangan. So, si Duterte, gawain ni Bilyar yan, si Tugade yata yun, di ba? Si Tugade, Art Tugade. Sila yan, si Bilyar, sila yan. Ang sabi kasi nila, si BM daw, tagasalo lang. Ha? Tagasalo lang ng mga project. Tagasalo? Oo. Ang sabi ni Dutae, si Dutae ang tagasalo ng kapakasirang ulo niya. Ito pala, nabalitaan mo yung tulay sa Isabela? Oo, nabalitaan ko yun. Ano masasabi mo doon? Kasi yung nga sabi nila, salamat PRRD daw. Dahil sa ginawa yan na yun na... Kaya nga tapos ngayon, iba na. Gawa na yun ni PBBM sa kanipino, iba na. Iba na yung pinagbintangan nila. Kasi bumagsak. Biro mo yung tulay, ginagawa na ang liliit ng poste. Ang haba-haba yung tulay, yung poste ang liliit. Tinipid talaga sa materialis yun. Tapos ang pinagbintangan nila, yung dump truck daw ang nakabali sa tulay na yun. Paano nabali? Pero open lang. Ha? Paano nabali sa ilalim yun? Paano nabali yung tulay? Ang haba na ng tinulayan nung nung dump truck, doon sa may porsyon na yun, doon bumagsak. Ang ibig sabihin, yung na yun, yung tinipid nila. Pero may kaka-open lang. Magkano ginastos dyan? So, ang ganda ng outcome, pero yung materialis, yung standard... Tapos ang pinagbintangan na gawa daw ni PBBM yan. Bakit matatapos ba agad ng yan? Ilang taon yan bago matapos yan? Hindi ba 3 years pa na si PBBM? So, ibig sabihin, yung gawang Duterte marupok? Kay Duterte yan, kasing rupok ng utak niya, demonyo yan, putang ina yan. Basta putang ina yan, huwag kayong maniwala dyan, dahil gunggong yan, matanda na yan. Walang kwentang presidente, animal yan, gago na, mamamalit tao yan. Ang laki na kasalanan sa bayan, putang ina yan, si Duterte niyan. Kaya hindi ko tinatandanan yan, yung si Sara Duterte, baliw yan, putang ina eh. Walang kwentang vice presidente, yung tatay niya, walang kwentang presidente. Mag-ama, like father, like Duterte. So, Pamilyang baliw, pamilyang sira, mga ulo, magnanakaw, tulisan, mandarambong, mamamatay tao, tindero na syabo, smuggler na syabo, yan. Yung anak niya si Pulong, smuggler na syabo, sabo si Man Scarpio. Yung bayaw niya. Yan ang tatak Dutae. Smuggler ng syabo, Lord of all drug lord in Southern Mindanao. So bakit hindi pa rin Drug lord si Duterte. So bakit hindi pa rin tumitigil si Duterte sa paninira kay PBBM? Kaya hindi tumitigil kasi gusto niyang iupo yung anak niyang baliw. Yan ang purpose niyan. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Kaya pinipilit lang ibagsak si PBBM para yung anak niyang buang, yung anak niyang impacta, na si Sara Dutae, gusto nila maupo upang sa ganon, para maligtas sila sa kanilang makasalang ginawa sa Pilipinas. Pang sariling interes lang, hindi interes ng bayan ang ginagawa nila. Pang sariling interes lang. Para makaligtas sila sa mga katarantaduhan nila. Ang sabi pa nila, may sounds, mag-copyright ito. Ang sabi pa nila, pag makabalik daw sila sa Malacanang, ang sabi ni yung buang ng Mayor ng Davao, si Basti Duterte, yung buang na Mayor, na walang ginagawa ko ni Anda, pati mga Davao City Hall, mga trouble, mga adik, magsisyabo. Magpa-appoint daw siya sa DND. Tapos pupulbusin daw niyang Ilocos kung anong ginawa niya sa Marawi. Yun ang sinabi niya. Di ba? Di ba parang pamilyang baliw talaga yan? Kaya tanga na lang naniniwala dyan, pero di naman tayo naniniwala sa kanila eh. Ako, kakamping ako ha.
Pero kay PBBM ako kumakampi. Hindi ako kumakampi sa mga demonyo, mga putang ina yan, mga dutayan na yan. Gusto ko talaga malusaw yung mga dutayan kasi ayaw ko na makabalik sa kapangyarihan yan. Ano ang masasabi mo ngayon sa impeachment nga ni VP Sara na sabi niya parang mas masakit pa ang maiwanan ng boyfriend? Yung nga, yan sinabi niya. Din, mayroon pa siyang naunang interview na. Sabi niya, hindi naman daw kawalan sa kanya yan. Kahit ma-impeach na, di ba bago siya nagsalita sa kahit ma-impeach daw siya, kahit matanggal siya sa pagka-vice president, ay hindi naman daw kawalan sa kanya yan. O hindi naman pala kawalan sa kanya, putang ina ka, putang ina mo, ba't hindi ka pa umalis na, tratado ka? Dapat umuwi ka ng Davao doon, putang ina ka, o wala ka naman kwentang vice presidente. Tapos sinusuportahan pa niya na, mas masakit pa daw maiwan ng boyfriend o girlfriend kaysa ma-impeach. Bas, yan ang sabi niya. Pero nakita mo naman ngayon, ang daming abogado tumutulong sa kanya, di ba? Kasi nga ayaw, takot siyang mabulgar ang kanilang mga bank account yung mag-ama na yan. Kasi kasama pala yan halong katin yung mga bank account nila yan. Pag na sa Senado, tapos sasabihin nila wala silang kwarta. Di ba si Duterte, yung buwang na presidente, yung animal na matandang global, yung manyakis, yung demonyo, diba sabi niya, wala na siyang kwarta? Diba sabi niya walang kwarta? Nakapag-prevent na walang kwarta daw. Nakita mo yung sa Kongreso na investigasa doon? Kaya sabi niya, bakit may pira ako yung asawa ko? May negosyo. Pero sabi niya wala na siyang pira. Pero nakabili lang mahigit 300 pirasong baril bago sa bumawa sa Malacanang. Wala talaga siyang isang salita. Lahat yun nakalisensya sa kanya yun. May resibo yun. Inamin ni Duterte yun, yung mga baril na yun ay koleksyon niya. Walang pira, kumakain sa karinderi, natutulog sa kulambo, pero nakapagbili ng baril na mahigit 300 piraso, lahat yun nakapangalan sa kanya. Nakalicense, magkano isang pirasong baril? Walang pira pa yan. Huwag kayong maniwala sa mga dutay sapagkat yan ay probe na sa kasinungalingan. Probe na sa lahat ng mga sinasabi niya, baliktarin ninyo dahil hindi totoo yan. Ano masasabi mo doon sa mga trolls niya na until now talagang pinoprotektahan or talagang gumagawa sila ng issue? Kasi nga ang ano nila protect the yung impactang queen, protect the queen. Yan ano nila. O yung queen, yung buwang. Yung sirang ulo, baliw na si Sara Duterte, baliw yung putang na yun eh. May sinabi pa si Sara nung indignation rally sila sa Cebu na habang kausap niya, ang sabi niya daw ay parang ina-encourage niya yung mga taong bayan na magalit sa pamahalaan sa kay PBBM. Kaya nga, ang tawag dyan ay diktador. Tapos binaliktan na si PBBM daw ay diktador. Ikaw, Sara Duterte, ang diktador. Alam mo kung bakit diktador ka? Yung pag-uudyok mo sa tangbayan na mag-alsa sila, ang tawag dyan ay diktador. Kasi putang ina ka, ikaw ang diktador, Sara Duterte, huwag mong baliktarin. Na si PBBM ang diktador, kayo mga Duterte ang diktador. Kasi nga, hibang na kayo, hindi nyo na alam kung anong gagawin nyo, sapagkat yung mga plano ninyo ay nasira na. Yung yung plan A, plan B, wala, hindi umubra talaga. Kaya kung ano-ano lang ginagawa nila ngayon, kasi nga, ang purpose kasi nila, gusto na maupo si Sara, para di ba, alam mo naman, yan ang mga nila, mga estratehiya nila. Pero mas magaling pa rin si PBBM. Napakabait ni PBBM, tahimik lang, napakabait lang. Nakita mo naman ang ginagawa nito, ang daming mga Pilipino na kinabang dito. Diba? Matibay, diba? Long term, ang sabi ni Pangulong Marcos, kita mo? ayaw ng short time. Kahit pa sa 2028, kung si PBBM pa rin, siya pa rin ang gusto kong presidente kasi nga, nakikita ko naman, siya nakita mo naman. I-extend si PBBM. Kahit i-extend siya, walang problema sa akin kasi okay naman ang ginawa niya. Marami nagawa si PBBM Kaliwat kanan yung mga mga nagbibigay ng mga titulo. Yes, continuation pa ng mga salupa. Swerte nga yung mga nabigyan ako wala nga tayo eh. Di ba? Maswerte pa ngayon. Pero sumusuporta tayo kay PBBM. Kaya maswerte pa yung mga nabigyan. O tayo wala naman, di ba? Pero sumusuporta tayo kay PBBM kasi sabagat maganda ang kanyang hadikain sa bansa natin. Para sa bayan talaga, ang puso niya ay para sa bayan talaga, hindi pang sariling interes. Ito na lang, advice mo doon sa mga trolls ni Duterte. Ang ma-advise ko sa mga trolls sa mga Duterte, tumigil-tigil na kayo sapagkat nasira ng mga ulo ninyo. Dahil hindi naman kayo nagtatagumpay at hindi naman kayo nagwawagi na ibagsak nyo si PBBM. Kahit anong gawin ninyong ibagsak si PBBM, putangin na kayo, hindi kayo magtatagumpay at hindi kayo magwawagi. Kasi hanggang ngayon, si President Bongbong Marcos pa rin ang presidente. Mga ulol kayo, mga troll kayo, mga gago kayo, mga gonggong kayo, putang ina nyo! Ayun no, so grabe.